Ang buhay ay isang paglalakbay. Kasama sa paglalakbay na ito ang paghahanap sa pinagmulan at patutunguhan natin. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang makilala ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang makilala siya ng lubos ayon sa naipahayag tungkol sa kanya, ang pinakamagandang tagumpay sa buhay na ito. Noong batang paslit pa ako, kung saan-saan na mga liblib na lugar, mga kakahuyan, malalaking punong kahoy, silong ng tulay, sementeryo, at iba pang lugar ako nagpupunta at nag-aabang sa gabi, upang makakita ng pambihirang nilalang. Mga kakaibang nilalang na kinukwento ng tatay ko, na gaya ng mga duende, engkanto, diwata, white lady, San Telmo, kapra, tikbalang, maligno, zigbin, aswang, manananggal, at iba pa. Mga nilalang na gaya ng mga nababasa ko noon sa comics at napapanood sa sine. Pero walang nagpakita, wala ni nagparamdam. Katakataka na sa isang bata na spirits hunter na gaya ko ay parang mailap ang mga espiritu, para akong may spirit proof, samantalang yung iba ay sinasaniban, kinakausap, at pinagpapakitaan. Ang childhood best friend ko nga ay naging lasenggo kasi pag hindi siya lasing ay maraming nagpapakita sa kanya sa gabi, pero sa akin ay hindi, wala, kahit usog ay hindi ako tinablan man lang, kahit sa mga charismatic prayer meetings na sinalihan ko, ay hindi umuubra sa akin ang mga slain by the spirit kuno at speaking in tongues, nagtumbahan na lahat pero ako nakatayo pa rin, kaya hindi na ako naniwala noong high school sa mga spirits. Kaya ibinaling ko sa physical science ang aking atensyon. Pagdating ko ng 4th year high school ay naging atheist na ako. Nakwento ko sa mga nakaraang videos ang aking mga karanasan kung paano ako napunta sa katotohanan. Noong high school ako ay naging atheist ako dahil mas nawili ako sa science. Pero napakinggan ko sa isang preacher sa kabilang kanto na naisulat na pala sa Biblia ang kasaysayan ng mundo bago pa ito maganap. Ang pagbangon at pagbagsak ng mga empires, at ang mga kaganapan sa kanilang kapanahunan ay naisulat na bago pa maganap. Ganyan po kagaling ang prophecy ng Bible. Kaya bumalik ang aking paniniwala sa Biblia. Nang lumuwas ako ng Maynila ay naging alalay ako ng tiyuhin ko na albularyo kaya nasaksihan ko na totoo pala ang mga spirit beings. Kaya muli akong naniwala sa other side o sa existence ng mga spirits. Kaya naisip ko na kung totoo na may spirits sa real life ay totoo din ang sinasabi sa Bible na spirits. Bandang huli ay napagtanto ko na ang pagkakasaayos ng sun, moon, at stars ay nangangailangan ng isang transcendental being na creator. Ang timing ng galaw ng sun at moon, ang phases of the moon, ang cycle of the stars, at ang naitutulong nila sa pagtaya ng time at direksyon. Ang pagtanglaw ng buwan sa gabi. Imposibleng walang gumawa. Sabi ng paborito kong writer dati, walang maniniwala na ang relo ay napupulot lang at lumilitaw na walang gumawa. Pero ang iba ay ayaw maniwala na ang astronomical clock kung saan nakabatay ang oras ng relo ay may lumikha. Kaya naniwala ako na may creator nga, na gumawa at pinagmulan ng lahat ng ito. Kaya tama ang banal na kasulatan, lahat ng mga bagay na dapat malaman sa Elohim ay malinaw na nahahayag, kaya wala na tayong may dadahilan pa. Ang kasunod ng paghahanap ko ay ang kagustuhan na malaman kung sino siya. Pero, what is God? Ano ang Diyos? Ang ibig kong sabihin ay, ano ang Elohim? Anong uri ang Elohim? Hindi lang kung ano ang kahulugan ng Elohim, kundi what kind of being is Elohim. Hindi lang kung sino siya at ano ang pangalan niya. Bandang huli ko pa makikita ang kahalagahan ng pangalan niya na bata pa lang ako ay dati ko nang alam. Pero hindi pangalan ang tinatanong ko. Hindi sino, kundi ano.
Hindi ito tungkol sa letra. Hindi tungkol sa tunog o bigkas. Ang tanong ko ay kung anong uri siya. Hindi sino, kundi kung ano siya. Anong uri siya? Siya ba ay may mukha? Siya ba ay maputi o maitim? Ano ba ang itsura niya? Sa ano siya maihahalin tulad? May mga mata ba siya? May pandama? Sino ang katulad niya? Kanino siya maihahambing? Ilan lamang ito sa mga katanungan na bumalot sa isipan ko matapos ko maniwala na totoo ang Biblia, na totoo ang spirit beings, at totoo na may creator. Kaya nang tinanong ako ng pastor ng Sabadista matapos na ako ay mag-aral ng Bible course sa kanila, kung ako daw ba ay magpapabautismo na. Ang sagot ko ay hindi muna, dahil hindi pa tapos ang aking paghahanap. Nalungkot ang matanda. Pero kailangan ko alamin ang iba't ibang relihiyon muna upang mapatunayan na tama ako sa aking magiging pasya. Pero malalaman ko lamang ang tamang aral kapag nakilala ko siya. Hindi kasi sapat na naniniwala ka lang sa kanya. Kailangan ay kilala mo siya. Mahalaga na malaman ang kanyang mga katangian, ang kanyang kalooban, at lalo na ang kanyang kalikasan. Kaya nagpatuloy ako sa paghahanap. Sa paglalakbay sa buhay na dapat ay bilang teenager ay nag-e-enjoy ako. Pero sa batang edad ay nahanap ko ang mga kasagutan. Nang umalis ako sa tiyuhin ko sa Quezon City, ay napunta ako sa ate ko sa Pasig na magpapaaral sa akin ng computer programming. Nagkataon na ang kapitbahay namin sa boarding house ay isang stock house ng isang Christian group. Kinaibigan ko ang pastor na caretaker dahil isa siyang musician at gusto ko noon magpatugtog ng piano at gitara. Pero iba ang natutunan ko doon. Nagkataon kasi na bukod sa tagwan ito ng mga musical instruments, ay ito rin ang library at tambakan ng mga theological books. Mula doon ay natulungan ako na padaliin ang aking paghahanap. Sa panahon na hindi pa uso ang internet at mobile devices, ay naging malaking tulong ang library na yon. Magmula noon ay lumakad na akong kasama siya. Bilang estudyante ay sinasagot niya ang aking mga panalangin. Kaya lalo kong napapatunayan na siya ay tunay at ang aking relationship sa kanya. Ang tawag ko dyan ay personal encounter. Sabi naman ng iba ay personal relationship. May isang kahilingan lang ako noong 17 years old ako na hindi niya pinagbigyan. Iyon ay ang kahilingan ko na kunin na niya ako habang bata pa ako at hindi pa nakakagawa ng malaking kasalanan. Kaya pala ay dahil mas marami pa akong matututunan at gagamitin niya ako bandang huli. Mga kababayan, nais ko po na ibahagi sa inyo ang aking paglalakbay na makilala ang Elohim. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa biyaheng ito. Ipapakilala ko po sa inyo ang Elohim na hindi gaya ng paraan ng mga mangangaral na nagturo sa inyo. Mawawala na po ang pagtatalo tungkol sa Trinity doctrine ng tao, sa duality o sa oneness doctrine, at sa iba pa, sa oras na malaman at maunawaan ninyo ang lahat ng ibabahagi ko sa inyo. Uumpisahan po natin ang paglalakbay sa mga susunod na videos. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements.